Junjun, bumalik ka na. Mangangamoy ng basura sa bayan mo. Yung utang pala. Naku. Yung pala ang pinaka-problema. Pakailaman nyo na yan. Kasi medyo malaki ng problema ng mga yan. Tumulong na rin ng EMB. Tungkol doon sa sinasabi mong pananagutan, negligence of duty yan. Shouldn't they be questioned as well kung bakit wala ng budget at nagkukos na ng perwisyo sa mga residente both sa Pandi at sa Bukawi? Kaya kawawa naman kayo mga taga Bukawi. Bakit kayo nagtsatsaga sa isang ama ng inyong munisipyo? Hinahayaan kayo maging mabantot. Yan ay may tuturing na krimen. Kasong kriminal po yan eh. Ituturing po yan. Pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala. Pabahagi na lang po sa amin, ano po yung nagiging epekto dyan sa inyong lugar nitong facility? Yung mabahong hangin na natatanggap namin araw-araw. So ngayon naaapektuhan na po yung mga kalusugan namin. Dahil po sa pamilya ko, ako mismo ay sumasakit yung tiyan ko tsaka yung baby ko noong mga nakaraang araw. Dahil nga po gawa siguro ang amoy na yun. Saka po sa dati kasi sir, pag ganitong panahon, talagang amoy bukid dito sa amin. Ngayon, paglabas pa lang namin ng bahay, sobrang baho na. Kasi po kami halos kadikit na po ng MRF. So yung mga kasama namin sa paligid ng barangay namin, halos apektado na rin. Ang laki na po kasi talaga nung sinakop ng baso, nung MRF nila. Tapos hindi po kasi naakapan ng hakot, ng basura. So ang nangyayari, naiipon siya. Okay. Anong ginagawa ng barangay ninyo sa lugar? Wala naman sigurong depektong ilong ng mga barangay ninyo dyan. Wala naman sigurong sipunin dyan, uhugin na hindi nakaamoy ng basura. Anong sinasabi ng kapitan ninyo? Kayo ba'y lumapit sa barangay? Kasi ang barangay, siyang unang aasikaso sa inyo. Ang tanong ko dito, kagawad, ito ba'y nakaabot sa inyong barangay chairman? Opo, nakaabot po sa aming pamahalaang barangay. Bali, ang ginawa po namin ay inalalayan po namin ang aming mga barangay sa reklamo. Dinulog po namin yan sa Sangguniang Bayan po ng Bayan ng Bukawi. Kami po ay nagpadala doon ng petition letter, pinareceive po namin sa kanila. Sangguniang Bayan Municipal Council. Therefore, sa Municipal Council, si barangay chairman, pinaabot niya kay mayor dahil ang ama ng barangay ninyo dyan sa Pandi ay dapat nagre-report sa mayor, nakakaabot doon sa ama naman ng bayan, ama ng barangay, ama ng bayan. Bakit sa sanggunian, may politika ba rito na hindi niyo po pwedeng diretsyon si mayor? Mayor, ganito ang sitwasyon namin dito. Si mayor ang unang dapat nilapitan ninyo. Hindi ba nagtatrabaho tong mayor ninyo? Tamad ba? Hindi naman po. Kasi parang lumalabas, ang mayor, pakinggan mo ako, ang mayor dapat ang siyang aasikaso agad dito para ang mayor, mapacheck niya, magpadala siya ng inspektor niya sa munisipyo at katawag doon yung sinasabing Menro, mukhang may mali ako nakikita rito. Pag ganito, environmental issue, una sa lahat nakita ko, napakalayo kasi. So yan, nakita namin, rice field. Okay? Dahil dyan, kung yan ay nangangamoy, saan po ang mga bahay ninyo dyan? Sa kabila lang po. Sa kabila, okay. Nangangamoy lang yan kasi pag nabasa ng tubig, tapos yung hangin nadadala sa inyo. Pero wala talaga kayo dyan sa lugar kasi yung lugar na yan parang malayo sa mga kabahayan. Magiging diretso po ako rito. Kung ganun, dahil environment po to, may menro po tayo sa ilalim din ng mayor na magre-report para magkaroon ng physical inspection at para malapitan yung munisipyo dito sa parting to. Bago kikilos ang konseho. Kasi kung ang konseho lalapitan ninyo, ay gagawa ng ordinansa yan sa ibaba ni mayor yan. Pero dito, dapat action agad mayor kaysa sa sanggunian. Nai-report na rin po ito sa Sangguniang Bayan ng Bukawi kasi po yung area sa... Okay, sige, sandali. Sino bang mayor niya? Dito sa Bukawi, si Mayor John Villanueva po. Alright. Tapos dito po sa Pandi, si Mayor Rico Roque po. Ang mayor ninyo, sino? Mayor Rico Roque po. Anong ginawa ni Mayor Rico Roque dito sa reklamo ninyo? Kumilos ba siya o nagbibingi-bingi? Kaya nagpabitag na kayo. Bibitagin ba namin ang mayor ninyo? Gusto niyo ganon? O bibitagin ba namin si Junjun Villanueva na kapatid ni Senator Joel Villanueva? O bibitagin namin si Mayor Rico? Sabihin niyo lang sa amin, bibitagin namin kapag hindi kumilos yan. Wala kami dito sasantuhin. Bakit hindi kumikilos ang inyong mayor? Siya una yan, makikipag-ugnayan sa mayor din, nakakabila si Junjun Villanueva para tugunan ang inyong reklamo na mabahong hangin na yung umaalingaso papunta sa Pandi, papunta sa Bukawi. Nakarating na po ito sa aming mayor sa Pandi, pero ngayon po pinapa-investigahan pa lang sa Tamento. Nakapagpasa na po kami ng petition sa aming munisipyo. Ano ang matutulong ng bitag sa inyo? Maipaalis po sana yung MRF dito sa may bandang area natin. Alright. Nakaabot na ba sa tanggapan ni Mayor Rico Roque ang inyong
Hinaing. Hindi pa po sa Hindi pa. Okay. Ang pinipetisyon ninyo paalisin yung lugar, basura na yan, syempre, bago kayo magpapaalis, dapat malaman muna to. Kasi binibigyan ng lisensya yan ng Menro at ang munisipyo. Kailan kayo unang lumapit kay Mayor? Kasi dediretsuhin kang Mayor ninyo. Kung Mayor, wala ka palang ginawa eh. Hindi po nakarating kay Mayor. Ayun, hindi pa nakarating. Pero nakarating agad sa konseho. Tama po kayo. Doon muna sa mayor kung saan nagmumula yung nuisan. Kung ito po ay MRF building na nasa isang bayan, doon po muna ang uunahin. Ngayon, kung sinasabi, nakakaabot yung nakakasulasok na amoy sa kanilang bayan, pero ito sa kabilang bayan, ang lalapitan din po nila yung mayor nila. Yung po ang sinasabi ng batas. Kasi sa ilalim po niyan, nakalagay po sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang kailangang unang linyada, the rural health officer of the particular municipality Tama. or city, under the office of the mayor ng Bentulfo. Hindi konseho. Mahirap po pagkakonseho. Politika lalabas yan. Narinig niyo ba ang sinasabi ng abogado rito? Kaya lang dito sa parting to, nililinaw muna namin kasi kung kayo lumalapit dito, gagamitin ng programa tapos pananawagan doon sa kung sino man ang involved na gusto yung paalisin, sino bang nagbigay ng business permit niyan to operate, di ba? So, ang tanggapan din ng mayor. Siyempre, pag ang tanggapan ng mayor, hihingi rin sila ng clearance sa Environmental Management Bureau sa DNR, national at lokal. Devolution, mga kapangyarihan ng pambansang mga ahensya ng pamahalaan, yung kanilang tungkulin, ibinaba po sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang chief executive, ang mayor. Pangunahin po yan. Sa ilalim lalo na po ng Republic Act 7160, nasa front line ng pagtugon sa mga problemang yan na dati nasa pambansang ahensya ay ang local chief executive. Kami na mismo ang gagawa ng hakbang, kami na rin ang gagawa ng paraan, titingnan natin kung paano sila kikilos, para sa inyo yan, okay? Dapat talaga hinahakot nila yan. Yung mga budget naman talaga sila dyan. Tapos sila nagtatapon. Yung kanilang mga hinahakot ay malamang po ay dinadala doon sa may Pampanga, sa may Porac, yung tapon ng doon. Tinutugunan na po namin lahat yan. Pinag-utos ko nga sa Ben na pagtulong-tulungan na katuwang na ang EMB tungkol dyan. Sapagkat alam ko na marami nang susumbong sa iyo at naiiya naman kami sa iyo. Talagang pinag-utos ko yan. Tulungan na ng Benro. Actually, dapat yung Menro ang talagang nananagutan dito. Pandi rin, I think, tumutulong na rin sa pag-akot niya. Pinauna nating hakutin yung mga nangangamoy. Noong Biyernes, Sabado, kung di ako nagkakamali, pina-sprayan ko ulit. Kung ano man na magiging problema pa rito ay nandyan kami. At hindi ako papaya ng mga yan ay mga ibabak yung ganyang mga kasalaulaan. Parang wala ng pondo yung munisipyo ng Bukawi, kaya may ay wala malaki na araw utang. Ayun. Sa mga sahuler. Ano pong pananagutan posible o responsibilidad ng mayor dito? Kasi syempre, siya yung nagmamanage yan. Is it possible mismanagement on the mayor's part na kung saan dapat merong allotment? Kayo mismo nagsabi kanina, meron naman dapat budget dyan. Shouldn't they be questioned as well kung bakit wala ng budget at nagkukos na ng perwisyo sa mga residente both sa Pandi at sa Bukawi? Yun nga, hindi ko pa nakakausap ko si Mayor John kasi wala dito nasa. Malimit, wala. Malimit nag-abroad. Kumbaga, travel ng travel. Nakakalimutan yung kanyang mga constituent. Yun nga, boss. Hindi mo ba pwedeng isanction yung Mayor Junjun Villanueva na yan? Sabihin, manatili ka ang constituent. Kaya mo ba, Gob, na medyo may pananagutan siya doon sa mga constituent niya? Talaga naman po, boss. Ito nga po, at dahil yung mga mayors natin dito, naghahanap na rin ang kalinga niya. Pinakausap na ako. At ito nga, itong problema ito, dapat itugunan niya. Sapagkat ito na nga, ako na nga mismo, pinapunta ko na talaga ang Ben. Pakailaman nyo na yan. Kasi medyo malaki ng problema ng mga yan. Tumulong na rin ng EMB. Tungkol doon sa sinasabi mong pananagutan, negligence of duty yan, pagkaganyan. Tindihan ko na Governor Fernando na ito palang si Junjun, panay ang travel niya, kaya ako minsan napapabayaan, kaya ako minsan nakikita ko ngayon, normally, hindi naman makakaabot sa iyo right away kung hindi magrereklamo itong nasa kabilang munisipyo, which is sa Pande. And then, nakita na po namin kung ano yung problema, kaya ngayon, ano pong hakbang na gagawin niyo po immediately? Wala pa naman nagsasampa sa akin. Alright. Sa ganyan pandalawigan. Okay. Bilang naman po inihiling namin mga taga dito, kausapin lang po kami, abahin lang po kami. Nang sa ganoon dahil mahirap pong mamuhay ng araw-araw sa masamang amoy. Yung vendor nagpunta dyan pinaksyonan ko nga sa vendor di ba? Opo, nagpunta na po yung provincial environment po. O yung vendor natin, yung Bulacan environment natin, di ba? Para tulungan na yung mga nandyan, yung vendor. Yung utang pala. Naku. Yung pala ang pinaka-problema. Naku. Sabi ko sa vendor, Naku! tulungan ninyo. Junjun! So, hindi po kasi nabanggit yung mga utang na yun. Ituturing po yan pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala. Ginoong Cartulfo.
Kasi panay kasi ang out of the country, panay ang travel nito. Dapat siguro pinupunan na ng DILG Secretary itong si Remulla na para sabihin, John, bumalik ka na. Kaya nagmangangamoy ng basura sa bayan mo. Malapit ka ng malugi at pagkatapos nagiging sentro ng kontrobersiya na ang inyong lugar. Masahol pa po sa dereliction of duty sa administrative liability yung nangyayari sa mayor po ng Bukawi. Sapagkat sa totoo lang po, yan ay may tuturing na krimen. Kasong kriminal po yan paglabag sa Republic Act 3019 Section 3. Pagbibigay ng makatwirang pinsala sa kanyang nasasakupan at sa mga tao na naghihintay ng kanyang serbisyo dahil hindi niya nagagampanan ng kanyang tungkulin. Yun po yung problema talaga ng mayor na ito at madali pong silipin yan kung may mga interesadong magsampa ng kaso sa kanya. Diretso na po yan sa ombudsman. Pwede ba bang ipatawag, isomon to, hearing dyan sa inyong... Yes. Tapos ipatawag si Mayor Junjun? Papatawag yes pa sa una-una. Sige, yun nga din ang nakaplano sa akin kanina. Dahil kanina, kausap ko nga yung Bendro. Nakamonitor po kasi ako dyan Kaya sabi ko doon sa Bendro ay ipatawag ang Menro, ipatawag yung OIC at saka itong MA nila. Papatawag ko yung kanila para makausap sila. Pagkatapos ano bang action nila, then ipapublic hearing yan. Can we request, Gov, can we sit in and observe kung paano para naman makita ng kaya kaparehon to, ginagawa nyo ng hakbang. Malaging no-show at laging absent na mayor na marami na ako narinig dito na panay ang travel. Baka sakaling maimbitahan siya. Ipapatawag po yan. Okay. Pwede ho ba magpadala ako ng mga investigator po ng BITAG just to observe? Like an observant lang po Wala kami. boss. Wala pong problema. Karapatan niyo yan. Kaya kawawa naman kayo mga taga Bukawi. Bakit kayo nagtsatsaga sa isang ama ng inyong munisipyo? Hinahayaan kayo maging mabantot pa. Nakakabwisit ka na, Junjun. Umayos ka. Naku, Diyos me, praise the Lord. Umayos ka. Abangan, mag-iimbestiga kami. Pupunta ang aming mga investigator. Pupunta sa inyo. Pupunta roon sa Bukawi. Magdadalo kami. Pasasagutin namin si Mayor Junjun. Mayor Junjun, bumalik ka na. Abangan! Gusto mo bang panawagan ko yung mayor? Hoy! Mayor ng Pande, makinig ka. Hindi ka linalapitan ng mga tao nyo, mga residente nyo, dahil takot siguro sa iyo. Ako na mananawagan sa iyo, Mayor Rico Roque, papasok na ang bitag, uunahin kita. Ikaw, Junjun, makinig ka rin. Pareho kayo mga mayor kayo, tinatawagan ko, magiging referee ako sa inyo, pareho kayo may tinatagong baho. Kasi pagkaalam ko, pareho kayo mga dump site, pareho yan, mga binagbabawal yan, may Republic Act tayo yan. Ako din naman doon sa holder, sabi niya doon sinabi ng Mendo na malaki na utang ng Bukawi doon sa holder. Ayun. Kaya ganun na nangyari. Actually, Boss Ben, tinutugon na po namin lahat. Nag-utos ko nga sa Mendo na pagtulong-tulungan na katuwang na ang EMB tungkol dyan. Papasok na kami. Welcome us. Papunta kami ng Pande. We will talk with you. Hindi pa natatapos dito. Abangan. Bago dumating po ang MRF, kami bilang residente ng Malibong Matanda, simple lang. At saka ang tanging inaano namin, probinsya, buhay probinsya, iyan yung ine-enjoy namin dito sa Malibong Matanda. Bawat simoy ng hangin na nararamdaman namin na talagang nasa probinsya kami, lalong-lalo na pag ganitong panahon na nalalapit na yung Pasko. Pero ngayon, mula nung tumayo yung MRF po, hindi na kami halos makalabas ng bahay, gawa nga nung simoy ng hangin na ubod ng baho. Sabi ko nga, mula 2025 January, nag-umpisa na yung paghahakot ng basura, mag-iisang taon na. Masasabi mo na may mga residente na nasasabi nila sa sarili nilang, kung may malilipatan lang kami, lilipat kami. May mga taong sabihin nating nakikinabang kasi araw-araw naman talaga may basurang nanggagaling sa mga kanya-kanyang bahay. At nagkataon na itong lugar namin ang may pinakamalawak na lupain. Sa ibang tao, nahahakot ang basura nila. Pero itong mga nandito sa paligid nitong MRF na to, talaga namang araw-araw meron kaming itinitiis na mabahong amoy, langaw, traffic, lahat yon related dito sa MRF.
Mula po nung lumapit kami sa mga LGU, dahilan kung bakit nakalapit po kami sa BITAG kay Sir Ben Tulfo ay dahil sa wala silang binigay na konkretong solusyon sa amin kahit na nagpasa na kami ng ilang beses ng petition letter po. Wala kaming natanggap na aksyon or kahit anong pakikipag-usap mula sa kanila. Nandun po yung pagkainis dahil hindi kami binigyan ng konsultasyon na talagang MRF yung itatayo at hindi nila inisip yung kalusugan ng bawat isa, kung ano yung magiging epekto ng itinayo nilang MRF sa kalusugan namin. Kami ay, sa totoo lang, hopeless ang tawag. Nawawala na kami ng pag-asa. Kaya ang nangyari po ay napagdesisyonan namin na lumapit na po sa BITAG kay Sir Ben Tulfo po. Pagkatapos ng mga ilang programa, session, nandito na si BITAG. Yung kanina sabi namin hopeless kami, ngayon talagang meron kaming hope. Nagkaroon kami ng pag-asa. At nakikita nyo naman ngayon, talagang sabi niya, malaki ang naging improvement. Kasi ngayon nakakalabas kami ng bahay ng walang takipang ilong. Kasi nga po, mula nung lumapit kami kay Sir Ben, mga basura, at the same time nawala yung amoy galing sa simoy ng hangin. So ngayon kahit papano, bumalik yung dating pamumuhay namin. Mula po sa mga residente ng bayan ng Pande at bayan ng Bukawi, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa programang BITAG. Sa inyo po, Ben Tulfo, maraming salamat po. Nagkaroon kami ng pag-asa at isang magandang regalo po ito sa amin ngayong Kapaskuhan. Salamat po.